Pati ba naman alkohol pinepeke? Ang nabisto sa isang raid sa Caloocan, imbes na makatulong, bistadong nakakasama dahil may methanol. Nakatutok si John Consulta. Sa loob ng Kunwari Tracking Services na ito sa North Caloocan, inaresto ng NBI Dangerous Drugs Division kasama mga tauhan ng DTI at FDA ang babaeng ito. Mga taga-NBI kami, may kasama na kami taga-LGU ng Caloocan. Ipapaliwanag namin sa iyo yung purpose ng presence namin dito dahil meron reklamo rito sa facility ninyo at illegal kayong gumagawa ng mga produkto. Siya ang itinuturong may-ari ng kumpanyang illegal na nagmamanufacture ng counterfeit na alkohol. Sa paghahalughog sa pasilidad, tumambad ang kahong-kahong alkohol at sangkaterbang drum na naglalaman ng methanol. Kita rin ang basura ng pagawaan na nakatambak lang malapit sa kanilang mismong pagawaan ng hand soap at alkohol. Sa unang tingin ay akalain mo mga ordinaryong alkohol lang na nakalagay sa galon ang ibinebenta ng kumpanyang ito na nakasulat sa kanilang label, 70% ay isopropyl alcohol at baby powder scent pa. Pero ayon sa NBI, ang totoong laman ng kanilang mga galon ay 90% na methanol at 10% na tubig na ayon sa NBI ay lubhang napakadelikado sa sinumang gagamit nito. Because of the toxic and hazardous effect ng product na to, no, which is harmful to the public, pag ginamit mo to, you'll get itchy, makangati yung balat mo, yung mata mo magiging sore. No? But the constant exposure to this can cause blindness. To. Ayon sa NBI, truck daw kung i-deliver ang methanol na ginagamit na sangkap sa mga ginagawang alkohol sa kanilang taya. Aabot ng 80,000 litro ito kada buwan sa nakalipas na 3 taon. Bukod sa pagbebenta online ng bultuhan, ang pangunahing kliyente raw ng grupo. We have information that most of yung clients na ay local government units. So, malaking market niya all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Aminado ang suspect na wala silang permit para mag-operate. Alam niyo ma'am na illegal po yung pagbebenta ng mga ganitong produkto na may methanol? Hindi na muna po ako magko-comment. Sige ma'am. Pasensya na po. Kakasuhan ng paglabag sa FDA Law at Consumer Act ang mga inarestong may-ari at manager ng kumpanya. Ang mga tauhan niya ay gagawing testigo ng NBI. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Humirit ng dagdag presyo sa sardinas at tinapay ang grupo ng mga manufacturer at mga panadero. Kung magkano at kung anong tugon ng DTI sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sardinas ang madalas pagsaluhan ng pamilya ni Antonieta. Suwak raw kasi ito sa budget lalo't 8 ang kanyang anak. Yung itlog, nahaluan ko kung minsan naman yung corned beef. Tapos yung miswa, yun, parang dumami siya. Pero humihirit ang Canned Sardines Association of the Philippines ng hanggang 3 pisong dagdag sa sardinas na ilang taon nang hindi na pagbibigyan. Nag-increase ng minimum wage, tapos ang gasolina up and down. Fish was only costing less than about 21, 22 pesos. Ngayon, over 30, magpo-40 na yata. Yung aming hinihinging 3 piso nung araw, about 2 years ago, it was never granted, no adjustments. And that forced the closure of suspension of operations of some plants. Bukod sa mga sardine manufacturers, humihirit rin ang taas presyo ang mga panadero. Ayon sa grupong Phil Baking, mahigit 1.5 taon nang hindi tumataas ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal kahit na lumaki na ang kanilang gasto sa produksyon. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, 60 produkto ang may hirit na taas presyo. 5 pesos na taas presyo kada pack ng Pinoy Tasty ang hiling ng Phil Baking. 5 pesos din sa kada pack ng Pinoy Pandesal. Nahihirapan na raw kasi ang mga panadero na i-subsidize ang abot kayang tinapay kaya naman nababawasan na rin ang supply sa mga pamilihan. Based on our volume, malaki po ang binaba. More than 50% po ang output ang nawala. Dahil we are subsidizing this product. Pinoy Tasty. Ang tumaas po, asukal, labor cost, may fuel, may time na mataas, hindi namin talaga kaya. Baka mas konti pa ang supply sa Pasko kasi mas malaking mawawala po sa mga bakeries.
Kasi subsidized po siya eh. Maging mga community bakery, nabibigatan na rin sa tumataas na gasto sa produksyon. Yung gatas, tapos yung kokwa, yung niyog, asukal, yun ang tumaas. Ganon pa rin yun ang size, presyo lang ang tinaasan. Ayon naman sa DTI, pinag-aaralan na nila ang hiling na taas presyo ng mga manufacturer. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga permit para sa paglilipat ng mga kable ng kuryente ang dahilan kung bakit daw aabutin hanggang second quarter ng susunod na taon ang road widening project sa bahagi ng Chino Rosas Avenue Extension. Ayon po yan sa Bases Conversion Development Authority o BCDA. Kumukuha pa raw ang Meralco ng permit at clearance para sa paglilipat ng mga apektadong overhead lines. Hininga namin ang Meralco ng pahayag kaugnay ng sinabi ng BCDA at chine-check daw nila ang status nito. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Batangas, may isang free diver na inatake ng isang agresibong isda, ang barakuda. Bakit kaya? Sisiri natin ang kasagutan. Para sa kanyang birthday, ang free diver na si Karen sinisid ang pusod ng dagat sa Mabini, Batangas. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pag-free dive, biglang si Karen inatake ng isang isda. Akala ko tumama yung fins nung pamangkin niya. Ang hindi niya alam, isa na pala itong barakuda na dumaan pa mismo sa harap ng partner niyang si Iya. Dumaan siyang pag ganun sa may harap ko. Hindi ko din alam yung ire-react ko. Pinalma ko yung sarili ko. May sugat na ako dito, ang laki. Pero bakit naman kaya inatake ng barakuda si Karen sa dagat ng Mabini? Kuya Kim, bakit nagiging agresibo ang mga barakuda? Kuya Kim, ano na? Ang barakuda ay kilala sa kanilang pagiging agresibo. Nangyayari ito dahil sa kanilang matinding predatory instinct. Isa kasi sila sa mga tinuturing na primary predator sa dagat na kumakain ng mas maliliit na isda at iba pang lamang dagat. Nagiging agresibo ang barakuda pag merong banta sa kanilang teritoryo. Sila'y very territorial at pinoprotektahan ang kanilang paligid. Isa sa mga pandepensa ng mga barakuda, ang kanilang malalaking bibig na merong matatalas na ngipin. Mahaba rin ang kanilang katawan. Ang mga great barakuda maaring humaba ng hanggang 6 feet. Kaya magagaling na swimmer ang mga isdang ito. Napakabilis lumangoy ng mga barakuda. Kaya nila lumangoy ng 25 miles per hour. Ang speed na ito'y kanilang ginagamit na makahanap na kanilang makakain o di kaya makatakas sa kanilang mga predator. Pero paano naman kaya tayo makakaiwas sa barakuda attack? Kapag tayo lumalangoy sa dagat, huwag tayong magsuot ng mga makikinang. Ito yung nag-a-attract sa mga barakuda. Nagiging aggressive sila kung sa tingin nila merong malapit sa'yo na pwede nilang kainin. Meron kang makinang na hawak. Dito sila na-attract kasi akala nila isa to sa mga isda na pwede nilang kainin. Ito rin ang posibleng rason kung bakit inatake si Karen ng barakuda sa Batangas. Si Iya kasi may suot na alahas noon. Feeling ko talaga, dahil siya dito sa bangle ko. Kasi never ako nabugat ng bangle. Tapos katabi niya ako. Ilang linggo matapos ang insidente, ang mga sugat na tinamo ni Karen, naghilom na. Hindi po namin nini-discourage yung mga interesado pong mag-dive. Nagkataon lang po talaga na hindi kami knowledgeable. Pero alam niyo ba na may isang natatanging lawa sa Pilipinas na pinangalan daw sa isdang barakuda? Ito ang Barakuda Lake sa Coron, Palawan. Isa itong thermocline freshwater lake. Ibig sabihin, may transition layer ng tubig sa lawa sa pagitan ng surface water at deep water. Biglang lalamig ang tubig habang lumalalim. At kaya raw ito pinangalan ng Barakuda Lake ay dahil sa kwento-kwento na sa pusod ng lawa may nakatirang isang malaking barakuda. At noon daw ay may nadiskubre mga residente rito na skeleton ng barakuda. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Indeed, a heartwarming surprise ang handog ng ina ni Sandro Mula. Sino to? Baka sa mukha ni Sandro ang tuwa at gulat nang muling makasama ang kanyang mommy Edith. Mula Amerika, umuwi sa Pilipinas ang kanyang mommy para makasamang mag-celebrate ng kanyang birthday si Sandro. Sa caption, sinabi ni Sandro na sobra siyang grateful sa presence ng kanyang mommy Edith during these hard times. Si mommy Edith raw ang kanyang comfort and strength.
High-end at digital ang mga aparato pero na-question kaya ni-raid ang dental clinic ng isang Chino sa Pilipinas. Inireklamo siya ng kapwa Chinong namaga ang muka matapos umunong bunutan ng ngipin. Ang iba pang nabisto tungkol sa aking eksklusibong pagtutok. Isinumbong sa NBI ng isang Chinese ang dentistang ito na isa ring Chinese na makikita sa surveillance video na nagsasagawa noon ng dental procedure. Ang reklamo, namaga umano ang mukha ng complainant nang bunutan siya ng ngipin. Natira po ngayon yung kalahati ng ngipin. Ang nabunot lang po niya itong crown portion or yung ibabaw na nakikita natin kapag nakabukas yung bibig natin. Ang naiwan po yung dalawang paa na hindi niya po nabunot. Kaya po ito yung naging dahilan kung bakit po namaga. Doktor. Kasama ang mga taga-Philippine Dental Association ni-raid ng NBI ang dental clinic para aksyonan ng reklamo. Dito nila na-diskubring ang dentistang dayuhan na inireklamo, wala palang lisensya. Sa impormasyon rin ng PDA, mga empleyado ng Pogo ang kadalasang parokyano niya. Ang mga parokyano niya or mga pasyenteng ginagawa niya ay pure Chinese lang. Hindi po sila nag-entertain kung ang magpapapasyente ay Pilipino. Kasi po, hindi po sila magkakaintindihan dahil ang dentistang to, Chinese din lang ang language na alam. Pero kabaligtaran sa mga dugyot na klinika na inirereklamo sa PDA, high-end ang aparato ng dental clinic na ito. Napakaganda po ng mga gamit nila. Ito po ay mga moderno. Digital na po lahat. Yun nga lang, questionable rin daw ang permit ng klinika pati ang dentistang dayuhan lumalabag sa protocol ng dental practice. Nakachinelas lang siya at yung kanyang ordinaryong pantalon at t-shirt na panlabas. Ang dentista po ay nakasuot ng PPE. Para ito po ay proteksyon sa or infection control. Inimbitahan din ng NBI ang Pilipinong empleyado ng klinika na umano'y pinasasahod ng 100,000 pesos kada buwan ng Chinese niyang amo. Kinasuhan na ng paglabag sa Philippine Dental Act of 2007 ang dayuhan na patuloy naming sinisikap na makunan ng panig. Vine-verify na rin ng NBI kung legal pa ang pananatili nito sa Pilipinas. At nasa saan po sa batas ang may karapatan lamang po na mag-practice ng pagiging dentista at mag-set up ng clinic dito sa Pilipinas kahit saan mang lugar ay yung mga kababayan natin na pumasa ng board examination para mag-practice dito sa Pilipinas. Kailangan ay maging citizen muna siya ng ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mula sa pagpapakilig, pagsusulong naman ng proteksyon ng mga bata ang bagong misyon ng Team Barda. Si David Licauco bisirin sa campus tour ng Pulang Araw. Makichika kay Nelson Canlas. You are so much more than that. Mula nang makilala ang tambalang Barda sa hit series na Maria Clara at Ibarra, na nasundan pa ng iba't ibang proyekto. Bakit hindi mo lang nilagay mo itong mga sugat mo rito? Gaya ng family drama na Pulang Araw. Maraming kabataan na ang sumubaybay kina Barbie Fortesa at David Licauco. Dahil dito, ipinakilala sila bilang pinakabagong ambassadors ng Save the Children Philippines. Layo ng organisasyon na bigyan ng malusog na simulain ang mga bata, oportunidad na matuto at bigyang proteksyon sa kapahamakan. For them to notice my work and para ma-realize nila na karapat dapat akong i-represent yung organization nila is such a big deal for me as an actress. Siyempre dati, ang pangarap ko dati maging artista o maging basketball player. I think now na I'm in this, I have this platform. I think ang maganda na ngayon gawin is to inspire the future generation, for them to inspire. Dumalo rin sa signing si GMA Network Incorporated Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng GMA Network. Para naman sa Save the Children Philippines, dumating ang kanilang CEO na si Attorney Alberto T. Muyot, Chairperson Board of Trustees, Alicia De La Rosa Bala, at Director for Advocacy, Campaigns, Communication and Media, George Oliver De La Rama. We are very honored that Save the Children chose GMA to be their partner. They're such an illustrious organization worldwide, and
They really advocate the rights and welfare of children, which we also fully support in GMA. They really are very good role models for children and for young people. And makikita mo talaga yung commitment nila to promote yung rights and welfare of children. So we want to thank GMA and Sparkle for allowing us or giving us this opportunity to have them as our ambassadors. Samantala, nakasama naman ni David si Jay Ortega sa Miriam College kanina. Dinalaw ng magkababatang Hiroshi at Akio ang mga estudyante sa kauna-unahang stop ng Pulang Araw Campus Tour. Kasama rin ni David at Jay ang ilan sa main creatives and producers ng programa. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Pero tuloy-tuloy ang paghatid na Showbiz Happenings sa 24 oras ni Iya Villania Arellano. Extended ang chikahan dahil muli siyang pumirma ng exclusive contract sa GMA Network ngayong araw. May report si Aubrey Carampel. Ang ating kachika every night sa 24 oras na si Iya Arellano, certified kapuso pa rin at updated pa rin sa Showbiz Happenings since 2015. Muli kasing pumirma ng exclusive contract si Iya ngayong araw. Miss Iya Arellano extends for... Present dyan sina Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Vice President for Business Development Department 3, Gigi Santiago Lara. At ang manager ni Iya, ang King of Talk na si Boy Abunda. In attendance rin ang iba pang executive at manager ng GMA Integrated News at 24 oras. The honor really is mine because this is an opportunity that, not everyone gets. And especially at a time like this. So I really feel that, God really has just been working in my life in amazing ways. And so, when you're gifted opportunities like this, you really just want to make the most out of them. Congratulations on your contract renewal. Your role as our segment host in Chika Minute adds so much vibrancy to our flagship newscast, 24 Oras. Your GMA Integrated News family is proud of you. I'm just so happy and proud of how you've evolved from the actress and now the anchor that you are for this #1 news program in the country and, parang a most credible source of news. I mean, you're part of this family. You're getting better, not just as a newscaster, an entertainment newscaster, but as a woman, as a mother. You just make me proud. Ang Preggy Mama naging emotional naman sa mensahe ng kanyang mga anak and husband, Drew Arellano. Congratulations, Mama! Congratulations, Mama! I love you. You're gonna renew your contract. Yeah. Oh, wow. Congratulations, Mama. I love you, Mama. I love you, Mama. This only means that we're still going to be updated so much Showbiz Happenings. And but seriously speaking, just do what you do, because whatever you do it best. There's definitely an added drive because of them. And I hope that through the things that I do, through my work, I can also be an example and inspire them. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Wow! Congratulations! Yeah. I'm still here! More blessings, more babies. More babies. Congratulations, Iya! At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 92 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.